sa video, di ba? Pero malakas ang proof na hindi pinilit ni Ino si Trixie. Ngayon pa ba tayo susuko? Dito na huli natin bala nila. Hindi nakatiis ang apo nga ni Mang Esko kung kaya't pumunta na nga ito sa opisina nitong si Era. Dito nga inis na inis itong si Era dahil bigla na lang itong pumapasok sa kanyang opisina nang hindi man lang nagpapaalam kung kaya't agad niya itong hinila-hila. Wala siyang kaalam-alam na sa likod pala niya ay naroon na itong si Bonnie na masama na ang tingin sa kanya. Kilalang kilala ni Bonnie ang babaeng iyon na apo yun ni Mang Isko. Kung kaya't nagtataka siya kung bakit niya susuportahan ito. Gayong hindi naman dapat siya ang gagawa nun, ang gagawa noon ay dapat yung nakabangga. Kaya namuo sa kanyang isipan na maaaring tama nga ang hinala ang sinasabi nitong si Lelet na talagang si Era ang nakapatay o nakabangga nito dahil kung hindi siya, hindi niya naman niya tutulungan ang pamilya ni Mang Isko. Malinaw na malinaw sa isipan ni Bonnie na talagang nagsisinungaling ang kanyang jowa at pinagtatakpan lamang ang kanyang kasalanan. Nagmakaawa naman itong si Era at sinasabi niya na ginagawa lamang niya ang mga bagay niyon dahil naawa siya sa pamilya ni Mang Isko at charity lang daw ang kanyang ginagawa. Ngunit mahirap paniwalaan para kay Bonnie. Agad na sinabi ni Era na sino ba dapat ang kanyang paniwalaan, ang kanyang jowa o itong kanyang kaibigan na si Lelet. Dapat umano ay sa kanya sa pumanig. Subalit nalilito at naiinis na itong si Bonnie. Lalo't lagi na lamang siya naghihinala. Wala na siyang tiwala. Kung kaya't naisip ni Bonnie na bago pa man niya malaman ang katotohanan ay gusto niyang bumitaw na lamang. Tigilan na ang kanilang pagmamahalan dahil parehas lang naman na wala na silang tiwala sa isa't isa. Kaya naman itong si Era ay nakarma sa kanyang pinagagawa dito kay Lelet. Saksakan siya ng insecurity sa katawan kung kaya tama lang yun sa kanya at nang sa ganun matutunan niya ang leksyon na dapat niyang malaman. Sa kabilang banda, nalilito naman itong si Lelet dahil sa video na ginawa nitong si Court. Nais niyang maniwala na maaring may consent ang ginawa nila sa isa't isa. Subalit ang video na iyon ay clips lamang. Hindi talaga iyon ang kabuuan ng video. Hindi natin alam kung ano ang sumunod na mga nangyayari. Kinausap niya si Court. Nakakaintindi naman itong si Court. Maaring nakakaramdam nga ng awa at pagkahabag itong si Lelet sa kanyang kapatid. Ayaw niya na tuluyang mapahamak ang kanyang kapatid. Namumuo pa rin ang lukso ng dugo bilang isang kapatid. Ganon din kinausap niya itong si Attorney Constantino. Subalit na si Attorney Constantino dahil yun na nga daw ang pinakapag-asa na para maniwala ang lahat na talagang hindi pinilit ni Ino itong si Trixie. Dahil si Trixie nga mismo ang humila at makikita dun sa video na yon. Nainis si Attorney Constantino kung bakit siya bibitaw. Malapit na ang finish line at malalaman na ng lahat. Hindi siya ang judge. Dapat umano ang judge ang magsasabi, maghukom ng lahat. Subalit si Lelet ay nais nang mag-withdraw dahil ayaw niyang mapahamak ng tuluyan ang kanyang kapatid na si Trixie.